community na chairmanship ng departamento. Remember, to put everybody in context, ASEAN has three pillars. First is the security pillar, which is being chaired by the DFA in behalf of the country. The second one is the trade and investments under DTI. The third one is the socio-cultural community. Para madaling intindihin, anything to do with investments to human capital. Whether you're talking about education, social welfare, social development, inclusivity, lahat yan, people-to-people exchanges, habungan sa tao sa buong region. Lahat yan ay nilagay ng ASEAN sa socio-cultural community. At yan ay under the stewardship naman ng DSWD sa bansa natin. So come first week of March, we're expecting the 11, to include myself, the 11 secretaries or ministers of the different ASEAN countries who are handling their social-cultural or human development clusters to come to Manila. Ang hosting natin will be in Manila. Alam ko kasi sa DFA na sa Cebu, yung sa DTI, I believe, right after us sa Manila rin. Kami, we're doing it in Makati, and we're expecting the 11 ministers of the socio-cultural pillar of ASEAN to be around. Ang mga tatalakayin natin doon na napaprubahan namin sa Presidente at gusto isulong ng ating Pangulo. One is resilient ASEAN families, yung pagpapatatag ng pamilyang Pilipino at pamilya sa iyon. With a particular attention to the thrust of de-institutionalizing children. Ano ibig sabihin? Across the region, hindi sa bansa natin, napakarami pa rin natin mga bata na nakatira sa mga shelter natin. Sila yung mga na-abandona, mga na-neglect, na-exploit. At ang ultimate goal natin is to use adoption or alternative foster child care, which is fostering, para maialis natin sila sa mga institusyon. Kasi kawawa rin yung mga bata. Walang bata dapat ang kumanda sa loob ng isang institusyon. So we're championing that advocacy in the region. Kasi tayo, yung regime natin is quite advanced. Meron tayo yung National Authority on Child Care kung saan yung pagpapaampon at yung pagpapafoster hindi na tumadaan sa korte but purely administrative na. So the strengthening of the ASEAN family with a particular thrust on children's welfare sa anggulo ng de-institutionalization of children. Kasi tayo, naniniwala tayo walang bata ang dapat na mag-languish o tumanda sa loob ng mga care facilities. Dapat may mga pamilya sila. That's the best way for human development or strengthening of the family. Yung pangalawa, inclusive development with a strong attention to taking care of our aging community. Across the region, to include the Philippines, patanda na patanda ang ating demographic. I believe by 2030, a big chunk of our populations in ASEAN ay puti na ang mga buhok. So, pero hindi porket senior ka, ibig sabihin hindi ka pwede maging produktibong membro ng komunidad. So, ang isinusulong natin is to come up with a regional framework na hihikayat sa private sector na mag-invest sa silver economy. Diba na-training lagi, green economy tungkol sa kalikasan. Pero there's such a thing as a silver economy. Ano yun? Yun yung mga products and services o industriya na nakatuon sa mga produkto at serbisyo para sa ating mga senior citizens. We want to incentivize investments in this sector para ganahan ng private sector na mag-develop ng mga produkto at mga serbisyo para sa ating mga senior citizen. Hindi para itago sila sa mga bahay, kundi para manatili silang active aging. Habang tumatanda ka, aktibo ka pa rin sa komunidad natin. Services like elderly villages, di ba? Rather than ilagay mo sila sa nursing home or sa shelter, para sa US, they have elderly villages, independent living yan. May mga care supervisors, pero independent sila. These type of services gusto natin. At hindi sinasabi, gobyerno ang gagawa nun. Ang importante para sa mga estado sa riyon, we come up with an incentivized framework or regime na hihikayat ka sa private sector na mamuhunan sa mga produkto at serbisyo na nakatuon sa ating mga senior citizens para sa pagtanda nila, bahagi pa rin sila ng productive workforce natin. Kasi tama si Secretary ng ES Recto it all boils down to productivity. Sayang rin yung oras na ginugugol ng ating mga senior citizen na kaya pa lumahok
sa nation building kung itatago lang natin sila sa kanilang mga bahay. So that's the second pillar na gusto natin isulong. Pangatlo, responsible and ethical use of new technologies to include artificial intelligence for the youth. So partner namin dyan yung different youth agencies across the region to come up with a framework on ethical and responsible use of AI or new technologies for the youth. And last, alam nyo yung disasters o yung climate change. Pag tinamaan ng Pilipinas, chances are tatamaan ng bagyong yun ng Vietnam or the mainland ASEAN countries. So now, the President wants us to come up with a trigger mechanism kung saan, kung isang bansa sa ASEAN ay tamaan ng isang kalamidad, dapat may adequate regional response. Ibig sabihin, ASEAN as a group should be able to help that member state, pati na rin yung mga dialogue partners natin. So those are the 4 things na isusulong ng Pilipinas during the Socio-Cultural Council meetings or the ASEAN ASCC Council meeting. Secretary, bago lang buksan yung tour, gusto lang, balikan mo lang yung sa mga baka na may ballpark siguro ba ang yan? Ilan yung mga abandon, ilan yung mga nasa shelter, ilan ang mga nag-aampon, considering na sabi mga kanina mahirap yung proseso. What's the trend? One, hindi mahirap yung proseso. Pinadali na ng batas. Kaya sa ko medyo advanced yung Philippines. Yung batas ni Senator Pia na pagkatuyot ng National Authority on Child Care, which is the tax agency of DSWD, ano ho yun? Administrative na hindi na dumadaan sa korte. Kung maayos yung documentation, dumaan sa tamang proseso, dapat ideally as fast as 6 months to 9 months tapos na yung proseso. Hindi na siya judicial. Not a lot of countries have it. The Philippines is a leader in it because of this landmark legislation that's quite progressive. Now, pagdating sa data, I just don't have it with me. I'll ask Ina Raymond to furnish all of you. But suffice to say, marami pa pumunta kayo sa mga shelters, whether private or public sa ating bansa, marami pa rin bata na pwedeng ipa-abroad or pwedeng ipa-foster care. Open natin yung floor sa yan. Good morning, sir. Biyan Manalo po ng Congress TV. Sir, pinahilabas na po bang guidelines sa DSWD para po sa anti-EPAL? Actually, existing na kasi sa mga guidelines namin yun. We're just going to strengthen it. But if you remember, nung nagkaroon ng issue with AKAP, nandun na yung 3 points raised. So those same provisions will now be moved to all our memo circulars pertaining to the different programs. But remember, yung GAA kasi, yung mga provision niya, very, very clear naman. So, ang amin, we will keep on using our existing guidelines in our existing program memo circulars is i-strengthen lang. Pero nandiyan na siya eh. We've been using it already na tulad ng sinabi ko doon sa press con sa mga kanyang. Amin, we will not deploy our people in payouts or payout centers pag may mga politiko. Sa amin, the act of payouts, during payouts, should be kami lang and ang aming mga beneficiaryo. Sec, ang ano ko lang muna, congratulate ko po yung DSWD dahil sought after talaga kayo sa lahat ng agency ng pamahalaan, no? Immediate, napakabilis yung umaksyon ng ahensya nyo kumpara sa PCSO tsaka sa ibang ahensya po, no? Kaya yun lang po gusto ko sabihin. Gusto ko malaman kung dahil ngayon ho, no, wala na po yung mga tinatawag na GL sa mga congressman or sa mga lawmakers, may pagbabago po ba din sa mga requirements? Sa amin yung pa rin, very simple. Dalawa lang naman hinihingi namin lagi. A valid ID na sana PhilSys ID para mabilis yung authentication. And number 2, proof of what you need. So kung hospital bill yan, hospital bill na ninyo. Kung nag-promissory note ka sa hospital, promissory note. Kung reseta yan or doctor's request for medicine, dinanda ninyo. Pagdating naman sa burial, again, a valid ID plus yung copy ng kontrata ng servisyo or the death certificate, that should be enough for us. Wala akong nagbabago. You don't need any referral to come to any DSWD office.
nakabukas yung aming mga tanggapan, magtumula mo kayo. Ang listahan naman ng mga offices namin, nakalista sa Facebook accounts namin or sa aming webpage. And yun ang requirement, madali lang tandaan, ID and yung proof kung pangangailangan. Morning, Secretary Rice. Kanino pong responsibilidad yung mga pulubi na may mga hawak na bata? Is it DSWD, police, or LG? Okay, by law, you have to remember, sir, na ang pero alam din natin sa dami ng ginagawa ng mga local government units natin at limited ang kanilang resources, ay hindi nila natutunan na lahat. Kaya nga nung pagsulat din natin sa departamento, agad-agad nag-establish na sarili natin dedicated na bureau just to deal with families or individuals in street situation. Yan yung Auckland Patabo. It's the largest of its kind sa national government. At ginagawa natin yan 365 days a year to include Christmas and New Year. Meron tayong close to 150 na social workers na lumilibot sa mga high-density, high-volume areas, high-volume traffic areas ng Metro Manila 3 times a day. Sila yung mga nakaputing van. Alam ko, natatawa kayo pag sasabi ko puting van. Totoong nakaputing van sila. We have around 40 of those white vans going around. In fact, since the inception of the program, ang na-reach out na natin is 17,000. At ang sumama sa amin, 11,000. Yung iba doon sa 11,000 na iuwi sa kanilang mga probinsya na may kaakibat na economic grants. Yung iba naman na nilagay namin sa mga shelter namin. Tanong, ano nangyari doon sa balanse? Nandyan pa rin sila sa lansangan. Bakit? You have to remember, ang paradigm ng social work at ng human rights, this may sound weird, but ganoon talaga. Dahil may karapatang pagtao na hindi sa pilitan ng pagbikas ng kalsada. It's a choice. Ayon yan sa mga alitutunin ng human rights at even sa social work. Hindi siya sa pilitan na kukunin mo sa gusto niya o sa ayaw niya. So ang ginagawa ng ating mga social worker, babalikan sila hanggang ma-convince. Our operations are in the national roads normally. Pag sa looban, sana yung mga local government unit na. Pero, pag wala silang kapasidad, all we have to do is, yung mga mamayan, take a picture of where it is, geotag it, post it sa Facebook account namin, we will go to those areas kahit na sa looban. Hi. Actually, narinig sa Basas ko, PRTV. Sir, kasi emphasize yung tanong kanina ni Pierre about anti-EPAL, no? Yung mga beneficiary po sana ng solo parent, and yung mga senior citizens, do they need to go to their barangay officials, yung mga local officials po sa kanilang kanila, and ano po yung mga bagong benepisyo para po sa kanila? Okay, we really have to refer to the law. The solo parent laws entitlements come from the local government, hindi sa national government. So natural, sila ang City Hall ang may mga talaan ng solo parents nila. So they really have to sign up sa kanilang mga local government units. Ganun rin sa senior citizen. Bukod sa binibigay na social pension ng National Commission on the Senior Citizen, mga local governments are also doing their own social pensions for their own citizens. So ako, like ko sinasabi, makipag-ugnayan tayo sa mga local government units kasi remember, yung People with Disability Office, nasa local government unit yan. Yung OSCA, or Office of the Senior Citizen na talaan, nasa local government unit yan. Yung solo parent, nasa local government unit yan. Kasi I will now speak as a former mayor. I believe kasi that local government units know their area better. We cannot remove them from the equation. Kung DSWD gagawa lahat, then we don't have the boots on the ground, we don't know the terrain. Kaya nga may local government code that empowers local government units, and that includes social welfare. Huwag natin siguro mamasamain na may mga talaan ng mga local government unit kasi sila talaga may responsibilidad pangalagaan ng kanilang mga mamamayan. The national government augments, but the primary service provider are the local government units. Pero siyempre sa batas, may mga safety nets rin na pag senior ka, ililista ka nila whether you like it or not, entitled ka. Kasi dahil magkalaban kayo sa politika, hindi ka ililista. Pag people with disability ka, as long as you can show the certifications galing sa mga necessary doctors, then the local government unit is mandated to issue you that PWD ID. And third, yung solo parent law, very clear din yung how to define a solo parent. If you can show and prove,
Kasi doon may mga home visitations to be done by social workers. Then the local government unit is required to provide you that entitlements. So wag natin isipin na dahil nandun yung local government unit na po-politicize. But let's look at them as service delivery partners. And if you feel aggrieved dahil na politika ka, there's always the ability to lodge that grievance para kami naman ang makikipag-usap sa mga local governments natin. Paano po yun, sir? Pag, Secretary, pag nakaramdam sila ng ganong mga experiences, pupunta sila sa DSWD. Huwag na nga sila pumunta, i-post nila sa Facebook account namin together with all the details. We have a very strong grievance mechanism that just monitors all of this. And kami na ang kakausap sa local social welfare and development office. If you feel na entitled ka, mas senior ka, pero you're being deprived of your senior citizen ID, hindi ka nililista, or you're a solo parent na patunayan mo, pasok ka sa alituntunin ng batas, kaya hindi ka binigyan ng solo parent ID and the entitlements, or person with disability ka. All you have to do is post it in a social media account. Every day we have a full team scouring our pages to make sure that these grievances are addressed. And what we'll do is we'll call their local social welfare offices. Minsan kasi nakukonfuse yung mga tao eh. Akala nila kami rin yung local. Hindi kami yung local. There's the LSWD, which is sometimes called C or pag city yan, CSWD, M pag municipal yan, T pag provincial yan. Nakabukod sa atin yan. Sila yung frontline service delivery. Sila yung nagtatala. Sila yung nagdi-deliver. Kasi devolve ang social welfare. Kami, what we do is one, standards, second, regulation, and third, augmentation. We help them with their capacities. Pero yung nakaharap sa tao, sila talaga yun. Bukod na lang pag pumunta ka sa aming mga crisis intervention units. Thank you so much, sir. Thank you. Sir, may question. Secretary, good morning. Good morning, Secretary Isaiah from Pando Billonaro. Tinglas regarding sa pananalasa po ng bagong passion ulit sa Mindanao. Just for the record, Secretary, ano yung mga naman ng mga food packs nito at paano natin kakasify kung ilang tranche po tayo pwes na ibigay sa ating mga kababayan? First things first, ang disaster response really falls with the local government. Again, check all our national laws. Ang national government, pumapasok lamang to augment the needs of the local. Halimbawa, kung isang lugar, maliit yung kanyang quick response, hindi niya kaya kuskusan, pumapasok tayo doon. Pero, meron sila kasi sariling mga quick response fund. Remember, statutory yan. Pag-isip nila ng January 1, na-replenish na yun, percentage yun ng kanilang general fund or ng kanilang local revenues. Pero alam natin na hindi lahat ng local government built equally. So that's why pumapasok ang national government. And sa administrasyon ng ating Pangulo, naging very aggressive yung national government. Kaya nakikita niyo natin yung mga brown na box na yun, yun yung box namin. Nakakalat yan. We have around now, sabi mga 3.5 million spread across the entire country. Isang box one is good for a family of around 4 to 5 that will last you around 3 to 4 days. Now, depende talaga yan sa pag-uusap namin sa local government unit kung kailan kami papasok, gano'ng karami ang kakailanganin. Bigyan ko na ng example. Sa Mayon, kasi humaba na yung Mayon eh. Last time pumuntok yung Mayon, 6 na buwan yun. Natural, hindi kakayanin ng local government unit yun. Pero, hindi naman pwede puro national government na. Nung nagkaroon ng oil spill sa Mindoro, it lasted for almost 7 months. So, naging arrangement natin doon, like now in Mayon, every 15 days, we will provide the local government units the boxes that they need sa affected families. Then after which, sila naman, 7 days. Then, papasok kami ulit. So, kung 15 days yun, that's pretty much around 4 boxes per family that we provide. Kasi 12 days, ganyan halos. Diba? So, it really depends on the coordination with the local government. Kaya, wala kasi isang disaster na parehas eh. Sometimes short bursts, 2 days tapos. Flash floods. Sometimes prolonged floods, prolonged earthquake, effects of an earthquake. Sometimes prolonged eruptions. So we really have to consider the nature of the disaster. Last year alone, 2 years na, on an average, the national government has released close to 10 million. On an average, family food boxes. Never nangyari yan sa buong kasaysayan ng ating bansa. Sa Marcos Jr. administration na nangyari because our president takes disaster response seriously. Now, yung tinatanong mong kahon, marami kasing klaseng kahon, ang nire-refer ko yung family food boxes. We also have those non-food items, yung kitchen, hygiene, families, sleeping.
Siyempre yun, once mo lang bibigay yun, hindi naman yun consumable. So every disaster, bibigay mo yun. Now, recently, meron kami nakikita nyo sa may innovation pong administrasyon na to, yung ready-to-eat food boxes. Yun naman, ano yun, those are DOST products that we've collated at binibigay namin yun sa loob ng mga pantalan. Ngayon, kasi marami ngayon, hundreds na yung mga stranded passengers sa mga pier kasi walang naglalayag ng mga barko. So, ang ginagawa natin, para hindi na nagluluto ng luto o ano pa, we give them those ready-to-eat boxes naman. Ready-to-eat food boxes. Yun, mabilisan yun. Siyempre, you consume it already immediately for good for 2 days na ngayon. Then we keep on replenishing kung gaano katagal stranded sa pantalan or sa mga bus station. Mga government public utilities. Nasa Secretary, regarding naman kasi may 4 na patay sa pagdangilasa ng pag-imbasya. Is the DSWD required to help yung mga... Hindi kami required but we want to. As in, even doon sa landslide sa Cebu, yung sa topside, as standard operating procedure namin to reach out. So, first of all, yung mga non-food and non-food items. Second, kailangan pa ito ng financial assistance to repair their homes. Third, may medical bang mga gastos. Fourth, burial assistance. So, hindi that we're required, but we want to. Gusto namin. So, wala na, we would like to thank Secretary Rex Petellan for guesting with us today. And Well, ako, maraming salamat sa invitasyon. Yung sa Bagyong Basha will keep on providing updates as the day goes by kasi ngayon na may araw na nakikita natin yung extent ng damage sa Iligan, Cagayan de Oro. It seems na yung dalawang yun ang areas of concern. But while we're doing this, we would really want to encourage our friends from the media to take close attention sa upcoming ASEAN Summit, our hosting, because sabi ko nga, it's a very good platform for us to champion yung mga advocacies ng ating bansa. In our case, nabanggit ko rin 4 na core competencies na gusto ng ating Pangulo isulong sa larangan ng pamumuhunan sa tao, pamumuhunan sa pamilya Pilipino. So maraming, of course, when we do host the social-cultural community, meron namang open access for friends from the media. We'll make sure that all of you are get their passes. The venue is in Manila Pen. That's where it will happen. So, our communications office will be issuing the necessary our media relations officers will be around to shepherd you into those ministerial meetings. Maraming salamat po sa oras ninyo sa forum natin. thank you sa mga kapatid na kasama natin sa